maling katuruan, maling tagapagturo o maling ebanghelyo na maaari nating marinig sa online, sa ibang tao, at maaari rin naman nating maibahagi dahil ito ay pinaniniwalaan natin na tama. So napaka-importante na tayo ay mabigyan ng babala laban sa maling aral at sa mga maling tagapagturo. Dahil kung may fake news, may fake evangelism din naman. At mas delikado ito. Amen? Mas delikado ito dahil ang pagkakaroon ng maling aral sa ating kaisipan, sa ating puso, ay spiritual. Ito ay naglalayon na magbago ang ating pinaniniwalaan. Hindi lahat ng tao na humaharap sa atin o napapakinggan natin na nagsishare ng gospel ay nagbibigay ng tamang impormasyon. Hindi lahat ng tao na may dala ng Biblia ay magbabahagi ng tamang aral na nagmula sa Panginoon. Hindi lahat ng gumagawa ng ministry ay tapat sa katotohanan. Kahit ako, kahit ang ating mga pastors, dapat ay pakinggan natin ng mabuti at i-double check natin sa Biblia kung tama ba yung sinasabi nila. Napaka-importante na tayo ay mayroong ganong kaisipan dahil, mga kapatid, huwag tayong basta-basta lang maniwala. No? Huwag tayong basta-basta lang na tumanggap. Huwag tayong basta-basta lang magpa-logo. Tayo dapat ay makinig ng mabuti. Tayo ay maging mapanuri sa katotohanan. Higit sa lahat nga, sa ating paniniwala, sa ating pagiging Kristiyano. Huwag tayong basta-basta magpaligaw. Dahil nga, isa sa mga warning yan, mga kapatid, na nasusulat sa Biblia. Sabi sa Matthew chapter 7, verse 15, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Ayan. So may mga false teacher na hindi palaging mukhang evil, no? Hindi mukhang magsasabi ng kamalian, no? Makikita mo siya parang, ang buti-buti niya, talagang tumutulong siya sa mga tao. Ngunit, yung aral pala na ibinabahagi niya ay hindi para itaas ang pangalan ng Panginoon, bagkus itaas ang sarili niya. Nung ginagamit niya yung ministry upang magpayaman, hindi niya ginagamit ang ministry upang ibahagi ang kabutihan ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon na dapat ibahagi sa lahat. So dapat tayo maging maingat dyan. Isa sa mga example dito, mga kapatid, is yung prosperity gospel. No? Na ang focus ng prosperity gospel ay upang mag-prosper ang pastor, mag-prosper ang mga miyembro ng church dito sa mundong ito. No, magpo-prosper sila in terms of material na bagay, no? Mayroon silang magagarbong bahay, magagarbong mga kotse, marami silang pera. Yun ang nagiging focus ng prosperity gospel. Ngunit, hindi ganun ang sinasabi ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon sa Biblia, you have to let go of all material things. No? Gamitin mo yan sa ministry, ipamahagi mo yan sa mga tao na nangangailangan. Ngunit ikaw, ang kayamanan mo dapat ay nasa langit, hindi dito sa mundong ito. So, huwag tayong mag-ingat tayo sa mga ganitong impormasyon na ating makikita sa ating mga cellphones. Sa pang-araw-araw na ating pag-i-scroll sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, palagi tayong makakakita ng mga ganyan. Dapat tayo na mag-ingat. Sabi mo nga sa iyong katabi, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Ayan. Mag-ingat tayo sa mga ganitong impormasyon. Ayan. Siguro naman umaagree yung mga journalism natin dito, no? Na pagdating sa information, tayo
importante na dapat natin tandaan. Yan. Kasi maraming mga impormasyon dito sa Biblia. Maraming mga impormasyon na makakabuti sa atin. Ngunit madali rin naman itong i-twist upang maging mabuti para sa nagbabahagi ng mensahe. No? So, dapat tayong maging mapanuri. Napakadaling kunin ang mga salita na nagmula sa Biblia out of context para lang maging ikabuti ng nagbabahagi. So, mag-ingat tayo dyan. So, sa 2 Corinthians 11:13-14, sabi dito, sapagkat ang mga gayon ay mga pulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring isang anghel ng kaliwanagan. So, linaw naman ito mga kapatid. Dahil nga, ang mga tao ay madali lang magbahagi ng impormasyon. Minsan inspiring, no? Kahit na ito ay mali. Dapat tayo na magbase sa katotohanan. Sa kung ano ang sinasabi talaga sa Biblia. Para hindi tayo maligaw. Ayan. So sabi rin sa Acts 17 verse 11, ito yung kay Apostle Paul, no? Na talagang sinasaliksik ng mga Hudyong taga-Thessalonica ang impormasyon na binabahagi ni Apostol San Pablo. Acts 17 verse 11, may bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon kaysa sa mga Hudyong taga-Thessalonica. Ayan. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Ayan. So kahit si Apostle Paul, nakilalang isang tao na talagang magaling sa pagbabahagi ng mga salita ng Panginoon, siya pa rin ay dinodouble check ng mga tagapakinig niya. Paano pa kaya kami? Paano pa kaya si Pastor Alex? Paano pa kaya si Pastor Hamsalon, no? Paano pa kaya si Evangelist, no? Pastor Ernesto Bulangan, di ba? Dapat lagi natin itong gawin. Lagi natin maging mapanuri tayo sa ating mga naririnig. Kahit ang mga apostol ng Panginoon ay talagang nino-double check base sa kung anong nasusulat, dapat ganun din tayo. Dapat ganun din ang gawin natin. Lalo na kung tayo ay nakikinig sa iba't ibang mga pastor, sa iba't ibang mga pari, sa kung ano man ang ating madalas na mapakinggan. Mag-ingat at maging mapanuri. At sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 63, nagtataka ako kung bakit kay dalhin ng pumalikot sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo. At kayo pumaring agad sa ibang magandang balita. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na paguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. No? Kahit ang anghel ay magbahagi sa atin ng ibang magandang balita maliban sa nasusulat sa Biblia, parusahan nawa ang anghel na iyon. So again, kailangan natin kilalanin kung ano ang totoo sa mali. At ang Biblia ang ating sukatan. Kung hindi ayon sa salita ng Panginoon, huwag natin tanggapin. Kaya, i-test natin every spirit, measure every message, at bumalik tayo sa Biblia upang alamin kung ano ang katotohanan. Malinaw po ba? Amen. At sa huling bagay, sa pangatlong punto na ating